At kaugnay po sa usapin ng Magna Carta of Filipino Seafarers, makakausap po natin ngayong gabi si Attorney Dennis Gorecho, isa pong Seafarers Rights Advocate. Magandang gabi po, Attorney Gorecho, si Dominic Albelorito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi po. Ito po si Attorney Dennis Gorecho. Attorney, nasubaybayan po ninyo ang pinagdaanan nitong panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ano po ang masasabi ninyo na umabot sa 3 BICAM ang panukala bago na i-transmit muli sa Malacanang, Attorney? Actually, kung titingnan, may sinabi nga si Senator Coco Pimentel dyan, medyo unprecedented kung nangyari ito na 3 bicameral report ang nilabas dito sa ating Magna Carta. Yung unang bicameral report kasi dahil sa pag-iingay ng ating mga seafarers, natanggal yung escrow provision pero na-retain nila yung execution fund. Kasi yung originally version kasi niya, nandyan yung dalawa, escrow provision and yung execution fund. Nung dapat kasi pipirmahan to ni Presidente Marcos nung bandang March, hindi siya natuloy kasi hindi niya pirmahan dahil may mga pending issues daw. So nangyari, binalik to sa bicameral, tapos nung May, naglabas ng second bicameral report. Doon natanggal yung execution bond na provision. So parang, parang naging favorable sa ating mga seafarers kasi nawala na yung escrow, nawala pa execution bond. Kaso, recently, binalik na naman siya sa bicameral report, lumabas uli yung third report nila na nandun na naman yung execution bond. So parang, hindi natin mabasa bakit kailangang ibalik pa on the third bicameral siya. Attorney, sa pagkakabalik po ng kontrobersyal na execution bond provision sa final version, ano po yung reaction nyo dito? Malalaman natin na ang Magna Carta for Seafarers ay hindi na talaga nagiging tunay na Magna Carta for Seafarers kasi lumilitaw dyan na talagang gusto ng mga manning agencies sa mga employers na babaan ang karapatan ng ating mga seafarers. Kasi tandaan natin, ang Magna Carta para sa mga seafarers. So dapat ang protection niya, pinapalawak mo pa, hindi mo siya nililimitahan. Ang lumalabas dito sa execution bond na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco Pimentel, binawasan pa existing rights nila under the law. Yung nga, sa labor code kasi, di ba, sinasabi natin, kapag nanalo ang ating seafarers sa NLRC o sa NCB, pwede makuha agad yung provision niya through an execution, yung immediate execution. And nangyari pa, sa bagong Magna Carta nila, nawala yung rights nila under the labor code. Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang mangyayari kapag naobliga ang isang seafarer na mag-post ng bond? Kasi 'di ba under sa original version kasi nito, ang mga seafarers kapag nanalo sa NCB or NLRC, pwede na makuha agad yung kanilang award. Pero dahil biglang may lalabas na decision na ganito, hindi na agad-agad makukuha yan. Kung gusto nila makuha ang kanilang immediate executory award, kailangan magbigay sila ng bond, either sufficient or equivalent nung award na yun. So, ang problema dyan, saan kukuha ang ating mga seafarers ng perang pambabayad sa award, sa execution bond na yan? Either mangungutang siya, or hihiram siya sa DMW, yung tatawag nilang yung support the OFW fund. So, parang ano namang mangyari dyan? So parang kinakawawa mo na ng seafarers natin. Imbis na mag-enjoy na niya yung kanyang award, ay papahirapan mo pa siya. Attorney, nakasadid po sa panukalang batas na pondo ng DMW o yung tinatawag na action fund ang maaaring gamitin para sa bond. Pabor po ba kayo dito na pera ng gobyerno ang gagamitin kapag natalo yung isang employer o ship owner sa isang kasong isinampa ng marino sa NLRC? Attorney? Actually, ang nakasulat kasi doon, the DMW may use that fund. May use that fund to supply the fund, yung tinatawag nilang DMW fund para gamitin. Pero ang question kasi ni-raise dyan during the ratification is, that is a public fund. Hindi mo pwedeng i-channel yan sa private fund kasi that's a public fund for the whole OFW. Iisipin nyo na magkano ang mga award ng mga seafarers natin. So kapag ginamit yan sa bond, na as a bond for the OFW award ng ating mga seafarers, madidipit agad yan. And there's a question nga na madadivert ang public fund for the private fund. So, yes, yan sa isang dapat in-address nila bago nila ni-ratify yung provision na yun. Attorney, sa usapin naman ng constitutional rights, may malalabag po ba dito sakaling iobliga ang mga marino na mag-post ng execution bond, Attorney?
Halatang halata yan kasi nga they're discriminating our seafarers sa mga labor cases. Kasi as a general rule, meron tayong tinatawag na equal protection clause, meaning all persons are equal, they should be given the equal rights and obligation under the law. Eh, lumalabas ito dahil nga ang mga seafarers kapag nanalo sa kaso ng labor code, hindi lang may enjoy ang rights nila existing under the law na tulad ng ibang labor, local and abroad, yung sa abroad, yung mga land-based, hindi nila pantay sa karapatan nila, hindi nila sa pantay dun sa rights nila na ma-enjoy yung kanilang existing under the labor code. Kasi, mangyaring nito, ang mga ibang labor sectors, yung local and yung OFW na land-based, kapag nanalo yan, pwede nilang habulin agad, dun magagamit nila yung labor code provisions of immediate executory. Ang mga seafarers, makakaharapin nila yung issue na execution ban. Sasabihin ng mga manning is, pwede mo nang makuha. Pero, yun nga, bakit kailangan ang seafarers lang magbayad ng execution ban? And that's a violation of the Equal Protection Clause. Kasi nga, you're discriminating seafarers in terms of labor and labor rights. Attorney, panghuli na lang po, mensahe niyo po, Attorney, lalo na sa ating mga kababayang seafarers. Ang sinasabi ng Supreme Court kasi natin, ang mga seafarers natin ay mga tao lang yan. Ang kanilang trabaho ay isa sa pinakamahirap na trabaho sa ating mga laborers. Kaya nga dapat ang kanilang Magna Carta ay dapat i-expand sa kanilang rights at hindi lilimatan. Kaya siguro tuloy-tuloy pa rin ang pagpusigin ng ating mga seafarers na puprotektahan pa rin ang kanilang rights kahit may ipasa yan. Dapat pwede kasi ituloy yan sa ibang paraan pa. Kahit na hindi pinakinggan ng kanilang kinaing ngayon, magdire-diretso lang sila sa pag-iingay para malaman pa ano yung rights nila. Alright, maraming salamat po, Attorney Dennis Goretso. Magandang gabi po, sir.